Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Thank God it's Friday, February 2026. Maayong buntag sa tanan, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Ito po ang programang Oras na Zamba Sulta, 7 a.m. to 8:30 a.m. Makakasama niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. ¿Qué tal ustedes? Barangay Aquina Ciudad na de Zamboanga. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At syempre kami ang inyong mga lingkod ngayong umaga, Sara Mito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siyempre no, sa mga nakikinig sa atin dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, at ayan, Ramadan Mubarak. No? And siyempre, sir, no, mapita din sa ating mga kabarangay dyan sa Palembang, Sultan Kudarat, sa Upi, Maguindanao, at sa lahat pa no, ng ating mga kabarangay dyan. Yes, good morning po sa inyong lahat. Kumusta Good po ang morning, inyong sir. weather? Good morning, Bin. Kumusta ka, Bin? Ayan, Na-compute mo na ba oo. lahat? Oo, hindi pa tayo tapos sa computation. Oo. Ilang calculator ba ang kailangan mo? Hanggang hanggang marinig ng lahat. Hanggang maubos ang lahat ng i-compute. Oo. Oh, kumusta ka? Parang busy ka. Ayan. Oo, inaayos ko ang aking script. Ano, ayan, thank God it's Friday, no? At saka nakatanggap ako ng email. Anong sabi sa Oo. email? Wala, siyempre, ang intro na dear Dear, Mr. Soling. nireplyan mo ba ng Yeah. okay? Okay. Wala pa. Wala No? pa. Later on. Ayan. Siyempre, good morning din sa ating mga kabarangay sa Sulu, Basilan, at Tawi-Tawi at dito sa syudad ng Zamboanga. No? Medyo hindi mainit ang weather, sir. Oo. At saka hindi traffic. Oo, hindi Pansin masyadong... mo, ewan ko sa East Coast. Oo, ganyan din. Hindi masyadong traffic. Kanina nga mga 6:30 na ako umalis. Sabi ko, "Uy, bakit parang feeling ko na late na, pero ano pa rin, hindi pa traffic kanina." Nagulat din ako. Oo. At alam mo, natutuwa tayo kung ganito yung weather natin. Yung lang, hindi masyadong mainit, hindi din parang uulan. Pero kahapon umambon na. Pero nagpapasalamat tayo kasi kahapon nung pauwi tayo, yung makita natin yung traffic enforcer na kahit papano, yung bang hindi ganun ka init, di ba? Kasi pag mainit, editable ka. Yung matutuwa ka kasi makikita mo na malaking tulong sa kanila yung shade, yung kulimlim, 'di ba, para hindi sila mainitan, hindi sila kema kay Enterodia na sol. So may mga bagay talaga na pinagpapasalamat natin sa Panginoon, no? Yung mga ganyang bagay for other people kasi sila ang nagbe-benefit. Ikaw ba, Bin, may ganyang attitude ka ba na natutuwa ka? Hindi naman ikaw directly ang na-benefit, pero yung makita mo yung ibang tao na nag-benefit, no? Ay, oo, siyempre, no. Alam mo, doon nagsisimula din yung positive na pananaw, no, na hindi lahat ng ipinagpapasalamat mo is kasi natanggap mo personally, no. Minsan yung makita mo sa iba, 'di ba? Makita mo sila na masaya, no, makita mo sila na ayun, maganda yung buhay, 'di ba? Alam mo yung ganun. Kasi dati ganun yung attitude natin, pag maganda yung sa iba, parang bakit Naiinggit. siya lang? Oo, bakit siya, no? Porke ele lang. Pero ngayon kasi parang may siguro dahil din sa
yung meron ako napakinggan or narinig na interview, no. Ang daming nawala, ang daming tawag dito, ang daming failure. Pero sabi niya, alam mo yun, no, kung para sa'yo naman talaga. Pero kung Mm. hindi at makita mo sa iba, para yun sa kanila, 'di ba? Mm. Parang ganun or may itinuturo sa pero yun, ako ganun din eh. Pag may nakikita ako sa iba, okay, sila meron, no. Siguro hindi ganyan yung sa akin or hindi Mm. ano 'to, Hindi mo hindi pa ako para time. diyan. Hindi pa time, no. Mm. Ikaw, Kaya kailangan sasabi i-check lagi natin yung heart natin. Kasi 'di ba kung naiinggit ka kung anong meron yung iba, mm, oo, magpa-check up, magpa-check up na kay Lord. magpa-check up. Magpa-check up Oo. ka kay Lord kasi hindi maganda yan sa iyong kalusugan. Kasi Mm, mm. magseselos ka niyan and then ang tendency niyan parang um, sisiraan mo yung tao. So kahit Magko-cause anong ng hatred, no? Oo. kung kahit anong matanggap niya sa buhay, blessing man, may issue ka, lalo na kapag may hindi magandang mangyari sa kanya, parang ikinatuwa mo pa. So, check your Mm. heart. For this Friday morning, check your heart. Magpa-check kay Lord para healthy ka. Hindi lang physically, emotionally, spiritually, ikaw po ay healthy. Okay? Oras natin, alas 7:12 ng umaga. Punta natin ang ating ulat panahon. Weather report. Ang shear line ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang amihan ang nakakaapekto naman sa Luzon. Sa Zamboanga Peninsula, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may bukod-bukod na pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang mararanasan dahil sa easterlies. Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, magiging maulap na kalangitan dahil naman sa shear line. Babala, posible pong magkaroon ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkidlat at pagkulog. Ang ating temperatura tinatayang aabot sa 25 degrees Celsius to 33 degrees Celsius dito sa lungsod ng Zamboanga. Happy birthday. February 20, happy birthday kay Marigold Angeles. Hi Marigold, dating youth ng Tatuan Baptist Church. Happy birthday rin kay Sir Doc Cecil. Ayan, kasama natin sa media. Hello po sir, happy birthday po sa inyo. And para naman bukas, batiin na natin ang advance happy birthday ang aking pamangkin. Magbe-birthday tomorrow, Jessril Suwa. Happy birthday, Pastor Wilfredo Lakay. Hello po Pastor, happy birthday po sa inyo. And sa ating kasamahan din sa media, February 22, araw ng Sunday. Hello kay Sir Roel Ramos. Happy birthday po sa inyo, Sir Roel. Ayan. And advance ko na rin. Pwede ba naman mahuli ito? Ang ating SM magba-birthday sa Monday. Happy birthday, Pastor Aquino. Kailan po tayo makakain dito sa bahay? Sa Tuesday daw. Ayan. Mm. Eto naman mula kay Kuya Romel Paulino. Happy birthday kay Ralph Abastillas. Hi Ralph. Happy birthday from Kuya Romel. Ayan, no, kaya nga sabi ni SM Sir, no, naka-leave siya sa Monday. Ay, leave. buti So, na lang naka-leave. Hindi siya pwedeng i-disturb. Oo. Saka yung birthday gift niya sa Tuesday, no, ilalabas na namin ng kwan, Ang ano. yung akal-ala na kulyanan. Wow. Oo. Diba? Totoo. Siya magbo-birthday, siya magtutreat. Oo. Yan. Happy birthday pala, no, kay Ma'am Sandra Sumibo, kay Ben Sally, at kay Tots Katatonia. Happy birthday po sa Yan. inyong lahat. Ayan, wala na Bin, yun lang. Ayun lang, no, yung sa weekend, next week ko na lang sila i-greet. Yes. Okay, happy birthday po sa inyo. God bless you.
Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, the hardest places. Sa Pilipino, pinakamahihirap na lugar. Na chavacano, lugar que bien difícil. Sa Bisaya, pinakalisod nga mga dapit. Mga dapit. Ilonggo, pinakalisod nga mga lugar. Natawsong pinakamahunit lugar. Mhm. Tanong po natin, kailan mo nakita na may ginawang mabuti ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa buhay mo? Yan, parang natanong na natin ito last time, no, at inuulit natin ngayon dahil pag-uusapan nga natin itong tungkol sa isa sa pinakamahirap na lugar, dapit o lugar nga nahitabo sa imuha. Ang ating verse for today, Genesis 41:49. Joseph stored up huge quantities of grain like the sand of the sea. It was so much that he stopped keeping records because it was beyond measure. Sa magandang balita version, ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat. Kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Si Joseph the Dreamer ay isa sa mga favorite ko, Bin. Actually, hindi siya isa. Siya lang at ang favorite ko na character, no? Sa Bible. Kasi ang ganda ng story niya. At kahit alam mo yung inuulit-ulit ko yung pagbasa ng story niya, sa bandang dulo parang maiiyak talaga ako dahil paano siya tinulungan ng Panginoon sa mga panahon na grabe yung dinanas niya kasi Bin. Sa family pa lang, papa niya lang ang may gusto sa kanya. Kasi favorite son siya ni Jacob. Yung mga kapatid niya lahat sa kanya inggit. Kung meron naman hindi ganong kainggit, walang magawa. Kung yung ibang mga kuya ayaw sa kanya. Kasi nga, ang feeling ng mga magkakapatid, siya lang ang gusto ng papa dahil anak siya doon sa babae na unang na-inlove si Jacob. Kasi nga, di ba, niloko naman si Jacob. Si Rachel ang gusto niyang pakasalan, pero unang binigay sa kanya si Leah. So, nag-work na naman siya for Rachel. So, nung nagkaanak sila ni Rachel, iba talaga yung treatment. So, ngayon, dahil doon, ang daming nangyari sa buhay ni Joseph. Binenta siya ng mga kapatid niya, sinaktan pa siya, binenta siya, ginawan siya ng storya na inatake siya ng hayop, namatay, 'di ba? Doon sa papa niya, sinabi, may fake news na sinabi doon na wala na si Joseph, and then yung buhay ni Joseph nang nakarating ng Egypt, nakita natin paano rin yung paghihirap niya sa mga lugar, no, sa mga places sa Egypt kung saan siya napunta. Pero yung pinakamaganda doon, kahit kailan hindi nagreklamo si Joseph. Lagi niyang iniisip na may magandang gagawin ang Panginoon sa buhay niya. And indeed, yung plano pala ng Panginoon sa buhay niya kasi one day magkakaroon ng malawakang famine. At si Joseph ang nilagay ng Panginoon para mag-lead doon sa area, para mag-imbak ng mga palay, ng grain. At dahil doon, naisalba niya hindi lang ang Egypt, pati ang ibang mga karatig lugar, especially yung mga kapatid niya na naghanap na din ng pagkain at pumunta doon sa lugar at naisalba niya. So, ang haba talaga ng story ako tungkol kay Joseph. Gusto ko kasi talaga yung story na paano siya tinulungan ng Panginoon sa mga panahon na talagang ang hirap-hirap ng kanyang pinagdadaanan. No. At yun nga, Charlotte. Hindi, nakikinig ako sa story mo. Oo. Oo. Parang Sunday school. Continue. Oo. Ano naman sabi mo? Saan ba tayo? Saan ba? Doon sa pinakamahirap na lugar, may gagawin ng Panginoon. Oo, para sa iyo. Akala ko doon kay Joseph. Hindi, yun naman, sir, no? Alam mo, yun yung kagandahan din talaga na
hindi dahil mahirap ang buhay, ibig sabihin na pinapahirapan ka ng Panginoon, 'di Mm. ba? Oo. Minsan kasi ah, mahirap lang yung hindi mahirap yung buhay, no, mahirap lang yung sitwasyon. Oo, kasi may tinuturong lesson. Pero kung sabihin mo naman na mahirap ang buhay, 'di ba parang thinking na binuo or 'di ba binuhay tayo ng Panginoon para lang maghirap 'di ba? Although sinasabi nila, o 'di ba, yun nga yung sinasabi nga na dahil sa kasalanan ng tao. Pero ako personally, no, sa akin naman, sa experience or karanasan ko naman sa journey sa Panginoon, hindi ko naman nakikita yung reason na dahil sa kasalanan ng mga ninuno natin, naipapasa sa atin yung hirap, no? Siguro dahil, para sa akin lang, no, dahil siguro yung bang, kailangan mo lang talagang i-recognize or palaging lumapit sa kanya. Ako sa experience ko, sir, ha, no, ang dami ring hirap na dumaan, and actually even kahit naman ngayon may mga mahihirap na sitwasyon, pero laging nangingibabaw yung alam mo, hindi yung sa sitwasyon mismo, pero ano yung lesson doon, ano yung tinuturo doon, no, sa sitwasyon na yun. At sa sobrang dami ng mahihirap na sitwasyon, pero mas marami ang solusyon, Mhm. 'no? Mas marami ang solusyon kasi bakit mo nasabing marami ang solusyon? Kasi 'di ba, eto may nakikita ko bakit marami nga yung mahihirap na sitwasyon, marami ding solusyon at marami ring lesson na pwede mong i-share sa iba, 'no? Especially makaka-relate. Yun yung para sa'kin kasi yun yung kuwan, yun yung, ah point doon is marami kang, mai-she-share din na lesson, 'no, na natutunan out of that situation. Ako naman Mm. yung nakita ko din sa story ni Joseph, yung kahit gawan ka ng masama ng tao at talagang nagkaroon ng epekto yun sa'yo kasi sa kanya talagang naibenta siya, nadala siya sa isang lugar para magsilbi. Pagdating doon, ginawan pa siya ng istorya ng wife ni Potiphar, di ba, na pinagsamantalahan daw siya. Pero nakita mo yun, kahit ginawan ka ng masama ng tao at kahit pa at nagkaroon ng epekto yun sa in a way dahil binigyan ka ng parusa sa bagay na hindi mo ginawa. Pero nakita mo yung si Lord, paano ka ni-lead doon sa kanyang purpose. Paano ka tinanggal ng Panginoon doon sa lugar na yun. Basta you just have to keep your integrity at yung faith mo sa Panginoon na alam mo hindi kanya pababayaan, na kahit sa panahong ito, andito ako ngayon, makakaalis ako dito kasi may Panginoon ako, at ang gagawin pala ng Panginoon doon is sobra pa doon sa iniisip mo. 'Di ba? Ang gusto lang naman talaga ni Joseph makaalis na sa lugar doon at bumalik na sa kanyang tatay, siguro para magsumbong na pa, buhay pa ako, ito ang nangyari. Pero yung plan ni Lord sa buhay niya, maging governor pala siya. Pero alam mo yun, pinagdaanan niya pa ang lahat-lahat, from his family, doon sa workplace niya, hanggang makarating siya doon. So minsan talaga iipitin ka kahit ng pamilya mo, sa trabaho mo, minsan nga may ganyan pa sa church, pero kung titingnan mo, ilalagay ka ng Panginoon sa posisyon kung saan makikita nila na hindi ka lang basta hinayaan ni Lord na doon ka na lang at Hmm. maibabalik natin yung glory sa kanya. Yung nangyari kay Joseph, hindi yung para sumikat siya, pero para makita natin na yung lahat nangyari sa kanya, dapat ang glory ay maibalik sa Panginoon. At saka alam mo, sir, 'no, yun din yung isa sa mga nakita ko na alam mo yung tao kasi kapag, sa hirap ng sitwasyon laging naghahanap ng solusyon. Mm. 'Di ba, maghahanap ka talaga ng solusyon para, makalabas doon sa sitwasyon na yun. 'Di ba, the same kay Joseph, siguro yun nga, 'no, lahat ng siguro ang gusto lang talaga niya is makauwi. 'Di Mm. ba? Yun nga, 'no, sabi mo pa makapagsumbong. Sa'kin siguro, 'no, yung iniisip ko parang gusto niya makauwi para ipakita siguro sa mga kapatid ba niya, 'no, na parang, "Uy, 'di ba nalusutan ko kayo." 'Di ba yung gano'n? Oo. Yun naman the other side, 'no, ng pero yun nga yung lesson doon talagang may wisdom, 'no, may nakahanda lahat
kailangan mo lang talagang harapin na yung sitwasyon na yun para makita mo yung reason why we exist, no? Bakit nandito tayo? No, may kumbaga parang kasi 'di ba, hindi mo naman siguro sasabihin ng iba si Joseph lang, no, yung may ganong privilege. Para sa akin lang, sa akin naman, hindi lang siguro si Joseph, no. Meron din tayo siguro sa sitwasyon natin ngayon. May reason din behind bakit ka nandyan, 'di ba? Yung sitwasyon na meron ka diyan na ang kailangan talaga dito makita mo rin kasi 'di ba ang ginawa dito ni Joseph is may binigay sa kanya na problem at kailangan niyang i-solve, Mm. 'di ba? At makita mo doon na kapag ah, yun nga nag-operate ka especially, no, kapag yung pag-ooperate mo ay humingi ka talaga or binigay sa'yo ng Panginoon. Alam mo kasi bawat isa sa atin kahit ngayon sir, no, na nakaupo nag-uusap tayo ng ganito, may mga solusyon 'yan binibigay sa atin, 'di ba? May mga idea na ewan ko ikaw kung may naiisip kang idea ngayon. Ako honestly kahit ngayon nag-uusap tayo, may idea Pumapasok. ako na 'di ba? May idea ako naiisip na Mm. depende na lang kung papansinin mo, 'di ba? Alam mo 'yun, Mm. parang ah minsan kasi parang ay dumaan lang yung idea na yun parang ay mahirap siya gawin, 'di ba? So, dadaan na lang siya. Pero kapag inisip mo siya na i-analyze mo, mare-realize mo na pwede mo siyang gamitin, 'di ba? Or pwede mo siyang yun, pwede mo siyang gamitin sa mga mga paraan. Siguro kahit sa mga nakikinig sa atin ngayon, no, may mga idea yan sila ngayon. Oo, pansinin siguro yan yung sinasabi natin na pansinin mo yan kasi malay mo yan yung ibinigay sa'yo ng Panginoon para masolusyunan kung ano man yung sitwasyon mo ngayon. Mhm. Basta keep your integrity and your faith diyan sa Panginoon. Kaya po no, Oo, siyempre, oo. kaya Ayun, kaya wag po kayo mawalan ng pag-asa. Gaano man mm, kahirap mm. ang nangyari sa inyo ngayon, makakaalis po kayo diyan kasi aalisin kayo ng Panginoon diyan sa sitwasyon na yan at makikita mo, magugulat ka na lang. Gaya ni Joseph, ito pala yung kayang gawin ng Panginoon para sa iyo. 'Di ba? Mm. Hindi At mo especially, inasahan, yun pala yun. oo, wag lang yung idea na alam mo sa simula pa lang, no, intro pa lang ng idea mo, alam mong huhulihin ka na, wag na yun. 'Di ba? Baka may mga idea, oo. Pwede kong pasukin yung istasyon ng DXAS, wag na, no. Makakasuhan ka kaagad, oh. Pag O di kaya pag kukunin masama mo yung yung mga idea na pumasok, hindi po oo, 'di yun ba, 'di ba? ang sinasabi namin. Ma-compare mo naman, 'di ba? Ma-compare mo man, sir, 'di ba? Kahit yung pagtakbo, alam mong 'di ba, tatakbo ka. 'Di Hmm. ba? Tatakbo ka. Oh, Ikaw, Sarah, tatakbo ka, 'di ba? oo. Ikaw ba ay Tapos tatakbo din? May gustong alam mong magka-tandem hindi tayo eh. hindi kaya ng oo, 'di ba? Oo, parang tayo nga talaga si Sarah at Robin. Oh, tama, tama. Tapos tatakbo tayo sa Pasunangka, no? Tapos hindi 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 mo kaya, no? Hindi maganda sa health mo. Wag mo nang planuhin 'yun, 'di ba? Yes. Mahihirapan ka. Mhm. Kaya po Mm. muli tanong natin, Hindi, tsaka ayun, sige. kailan mo nakita, kung naranasan mo na ito ha, kailan nyo po nakita na may ginawang mabuti ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa buhay mo? Yan ang ating salita at tanong ngayon. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:30 ng umaga at para po sa ating balita, Bin. Eto no, meron tayong announcement na inilabas kahapon lamang ng Montenegro Shipping Line. Ito po ay mahalaga na malaman natin dahil may mga pagbabago sa mga ruta, sa schedule po na kanilang gagawin. Ngayong araw na ito, February 20, 26, Friday, wala pong munang trip ang Montenegro Shipping Line from Lamitan to Zamboanga and vice versa. At bukas naman, araw ng Sabado, February 21,
2026, meron silang trip. Ito yung MV Maria Erlinda, 2 p.m. Lamitan to Zamboanga. February 22, 2026, araw ng Sunday, wala pong trip, no trip. Lamitan to Zamboanga and vice versa. At sa Monday, magre-resume na sila muli. February 23, 2026, MV Merlin, MV Maria Erlinda. Ayan. 2 p.m. Lamitan to Zamboanga. Ito ay dahil may gagawing preventive maintenance ang kanilang barko, kaya merong hindi muna o wala munang trip din. So kahapon lang yan inilabas ng kanilang kumpanya at humihingi sila ng paumanhin ang kanilang pamunuan sa anumang abalang na idulot nito o maidudulot sa mga pasahero. Zambasulta Balita. At para sa ibang balita, kasalukuyan nang tinutugis ng mga otoridad ang isang lalaking kilala sa alias na Pulalon matapos itong ituring sospek sa pagbaril sa isang lalaki sa Phase 1 Asinan, Barangay Kasanyangan, pasado alas 10:22 nitong umaga ng Huwebes kahapon. Batay sa ulat ng Zamboanga City Police Station 12, nakatanggap ng tawag ang mga tauhan ng MC Rider Charlie hinggil sa isang naganap na shooting incident sa nasabing lugar. Agad na rumisponde ang mga pulis at pagdating sa crime scene ay tumambad sa kanila ang biktima na nagtamo ng sugat mula sa tama ng bala. Sa kabila ng tinamong pinsala, nagawa pa umanong lumayo ng biktima patungo sa direksyon ng Timpura Asinan, habang mabilis namang nakatakas ang sospek. Ayon sa mga saksi, ang sospek na si alias Pulalon ay huling nakitang nakasuot ng puting t-shirt at long pants. Agad itong tumakas sa loob ng bahagi ng Phase 1 sa pamamagitan ng paglakad lamang matapos ang insidente. Zambasulta Balita. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 16 na milyong pisong halaga ng mga sigarilyo sa karagatan sakop ng Santa Cruz Island sa lungsod. At naganap ito noong Lunes ng gabi. Sa isinagawang seaborne patrol, hinarang ng Philippine National Police o PNP ang isang green and white na motorized boat kung saan naaresto ang dalawang crew nito. Natagpuan din sa paligid ang isa pang abandon na blue and yellow na bangka. Nakumpiska sa kanila ang 280 master cases ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes na tinatayang nagkakahalaga nga ng mahigit sa 16 million pesos. Dalawang lalaking Pinoy ang inaresto at dinala sa Zamboanga City Police Station 11 para sa kaukulang dokumentasyon, at ang mga nakumpiskang bangka at sigarilyo ay itinurn over na sa Bureau of Customs sa port ng Zamboanga. Ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natartes Jr., ang operasyong ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal trade na sumisira sa ekonomiya at nagkakait ng buwis sa gobyerno. Nagbabala rin ng opisyal na hindi titigil ang kapulisan sa pagbabantay sa mga katubigan ng bansa laban sa mga kontrabando. Zambasulta Balita. Nagpalabas ng bagong direktiba ang Office of the Provincial Administrator ng Tawi-Tawi na nagtatakda ng modified working hours para sa lahat ng empleyado ng pamalaang panlalawigan bilang pagtalima sa Ramadan. Sa ilalim ng Memorandum No. 1 Series of 2026 na nilagdaan ni Provincial Administrator Mubin Nuruddin Gampal noong Pebrero 18, 2026, ipatutupad ang mga sumusunod na pagbabago sa oras ng serbisyo. Ang dating 8 a.m. hanggang 5 p.m. na oras ng trabaho ay babaguhin at magiging 7:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. na lamang bilang straight duty at wala ng noon break. Pinahihintulutan ng mga Muslim na empleyado na lumiban sa trabaho tuwing Biyernes mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon upang makadalo sa congregational prayer. Ang 2 oras na bawas sa regular na duty ay hindi ituturing na undertime
basta't nasusunod ang kinakailangang bilang ng oras ng pagtatrabaho sa loob ng isang linggo. Automatikong babalik sa regular na oras ng trabaho ang lahat ng empleyado pagkatapos ng pagdiriwang ng Idil Fitri. Zambasulta Balita. Pinamunuan ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan sa pamamagitan ng City Agriculture Office ang asembleya para sa mga miyembro ng Isabela City Coffee Growers Association upang talakayin ang mga hakbang sa pagpapaunlad ng industriya ng kape sa lungsod. Sa nasabing pagpupulong, binigyan diin ang mga update sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, ang pagpapatuloy ng programang Kape sa Bela para sa taong 2023-2025 at ang nakatakdang pagbisita ng Philippine Coffee Board Incorporated o PCBI. Tinalakay din ang mga nakalatag na aktibidad para sa taong 2026 na naglalayong patatagin ang produksyon at kalidad ng lokal na kape. Binigyan diin ni ICCGA President Leroy Brown at Supervising Officer Eugene Strong ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng bawat miyembro upang maging matagumpay ang kanilang mga adhikain. Samantala, tiniyak naman ni Mayor City Jalia Turabin Hataman ang buong suporta ng pamahalaang lokal sa mga coffee farmer upang mas mapalawak pa ang kanilang oportunidad at mapalago ang sektor ng agrikultura sa Isabela City. Zambasulta Balita. Nakapagtala ang PhilHealth Regional Office 9 ng mahigit 100,000 o 100,000 benepisyaryo sa lungsod na ito na nakinabang sa Yaman sa Kalusugan Program o YAKAP ngayong taon. Sa buong Zamboanga Peninsula, umabot na sa 739,408 ang kabuuang bilang ng mga nakagamit ng programa, katumbas ng 125% performance rate kumpara sa target ng rehiyon. Sa ilalim ng YAKAP, libreng nakakuha ang mga miyembro ng primary care consultations, laboratory test at cancer screenings. Pinapayuhan ng mga miyembro na mag-update ng kanilang record at magparehistro sa YAKAP sa pamamagitan ng PhilHealth offices o gamit ang eGov PH Super App. Zambasulta Balita. Samantala, naglabas ng isang mahalagang safety tips ang Zamboanga City Police Office laban po sa carnapping. Anti-carnapping safety tips bin dahil alam mo naman ang syudad ng Zamboanga ay hindi na rin sabihin natin exempted sa mga carnapping, di ba? Last time dito sa may barangay Tetuan, huling-huli paano kinuha yung truck, buti na lang nakuha rin siya bandang hapon ata noon dito sa may barangay Pasunangka. Kaya naman, tuloy-tuloy ang kanilang kampanya para tayo po ay maging well-informed at well-knowledgeable para hindi tayo maging biktima. Oo. Ikaw, Bin, makinig ka mabuti kasi malam mo na. Pag nagkataon. Number 1, ano ang dapat gawin? Takin at Chabacano, Pirmi Trangka, El Puerta y Ventana de ustedes vehikulo. Yan. Huwag talaga nating kalimutan yan. Laging isara, no? Yes, mapa-automatic at sa mga hindi automatic. Kailangan mo mag-double check na bago ka umalis o kaya bago mo iwan ang iyong sasakyan, kung ikaw ay walang yung yung hindi automatic, lilibutin mo ang iyong sasakyan. Iikutin mo, no? Yes. Iikot ka. I-check mo kung nakalock na ba ito. Number 2, Bin. Yan, no deja el llave adentro na vehikulo. Ayan, wag mo talagang gagawin na iwan. Kasi pag iniwan, parang binigyan mo na lang talaga ng jackpot prize yung carnapper pag iniwan mo yung susi sa loob. So, always be mindful. Bunutin mo ang susi, di ba? After mo na ma-close ang lahat. Ayan. And then number 3, ayan, mag-install. Install alarma de coche o vehikulo. Ayan. May ganyan, di ba? Kahit sa motor,
Pag may gagalaw ng motor mo, isang move lang, may ano yun, yung tutunog. Alarm. O may alarm. O maganda din po. Ganyan ang gawin nyo sa inyong sasakyan. Number 4, parkyan na asiguraw hindi lubrigo lugar. O magpark ka doon sa area na hindi naman walang nakakakita. Kasi it's either suspicious car ang pwedeng ang tingin diyan ng mga tao, or bibigyan mo ng opportunity yung mga magnanakaw na magkaroon ng time at mabuksan, makuha, manakaw ang sasakyan mo. Number 5, nunca deha magkakosas de kantidad adentro na vehikulo. O yung wallet, ID mo, 'di ba? Bag mo, laptop mo, cellphone mo, o wag mong iiwan 'yan kahit sabihin mong nakalak yan, pero once makita kasi yan bin ng mga magnanakaw, 'di ba, kahit nakalak yan, talagang mai-inspire sila na bubuksan ang kotse mo kasi makikita nila andun ang laptop mo, may bag, may wallet, may cellphone. Talagang babasagin na lang talaga nila yan para makuha kasi malaki ang makukuha nilang pera pag naibenta nila yan. Number 6, ang huli po, sitan biyahe, evita para na magano conoce personas, especialmente na lubrigo lugar. Ayan, ayaw man natin, pero kung dadaan kayo sa mga area na madilim o kaya yung wala masyadong tao, tapos bibigla lang papara sa'yo, yung mga itlog gang, alam mo yung itlog gang bin, merong magtatapon ng itlog sa driver's seat, sa window, sa harapan niya. Ikaw hihinto, lalabas ka, wag mong gagawin yan. Kasi technique nila yan na paglabas mo, makukuha nila yung position mo sa car seat. So sila nang magdadrive. So dire-diretso mo lang. Wag mo rin iwa-wipe. Kasi pag itlog, pag i-wipe mo yan, lalong lalabo yung screen mo. So diretso lang at wag kang titigil. Wag na lang din dadaan. 'Di ba? Sa mga ganong lugar. So yan po yung paalala ng ating ZCPO. Oras natin 7:42 ng umaga. Ayan, for Saturday bin, ayan, meron tayong scheduled power interruption. Ito naman, no, paalala naman ng Zamselco Star, no, sa scheduled power interruption bukas, February 21, Sabado. Ayan, no, at ito, no, serving Malunggay Drive o Santa Barbara. Ito, no, mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. No? So 7 hours ito. At ang reason or itong activities, no, ay ang EMC rehabilitation at ang relocation of several itong KWH meters and service drop wires, no. Oo, at itong tinatawag nilang 37.5 kVA common transformer. So siguro pag-aayos to ng mga poste, no. O ito naman at ayun, isa lang pala. Ayan. Ay, ito, 50 kVA common transformer din. Sa Mango Drive naman ito, Sar. Kanina Malunggay. Letter M pala, magkapareho, no? Kanina gulay, Ah, ngayon prutas. Ngayon, prutas. Oo. Mango Drive. Barangay Santa Barbara pa rin, no? So, February pa rin 21, Sabado ito. Ayan, no? Same time, 9 a.m. hanggang 4 p.m. Ayan, oras natin 7:44 at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Mag-break tayo sandali, pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay pag-uusapan po natin yung epekto sa mga kabataan, yung tungkol sa early sexual activity. Ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras ng Sambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Hello everyone, I'm Lucho Castillo and welcome to the FEBC Report.
FEBC Philippines is a gospel media ministry with 13 stations all over the Philippines. In today's conversation, we have Pastor Alex Gunay, our station manager for 1062 DXKI, Coronadal, South Cotabato. Hi, Pastor Alex. It's good to see you again. Hello, Kuya Lucho. It's good to see you also. You know, Pastor Alex, I enjoyed my time there last December as we celebrated 61 years of DXKI serving the people in Coronadal, South Cotabato. Back in 1964, as the station started by God's faithfulness, and where it is now, how can you see God's hand in the journey of the station? The fact that the XKI is still here after 61 years, it's already a testament of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Ang mission natin ay nagpapatuloy in spite of a time when resources was limited. The future was uncertain sa mga panahong yon dahil nga masyadong limitado ang ating operation. But over the decades, South Cotabato has changed and communities have grown, cultures have shifted and technology has advanced. Makikita natin na DXKI is still here and has remained faithful. Maganda yung title na kauna-unahang regional station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Pero mas magandang isipin na after 61 years, it still stand strong because of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Yun ang consistency na nakikita ko over the generation, and it is not accidental. It tells us that God has been the one carrying the ministry forward, providing the people, providing the partners, the protection, and yung purpose natin each step of the way. Oh, thank you, Pastor Alex. I think when we celebrated the anniversary, we heard our partners carry this pride of being part of the station in producing programs, in conveying the message of God's faithfulness to different people groups there. Sabi nga nila, DXKI was like the town crier, no? Siya nag-a-announce, siya nag-mobilize sa tao, siya naghahatid ng balita, siya ang nag-i-encourage sa kanila. And the station is called Your Friendly Voice. What does it mean to the people of South Cotabato today that you are the friendly voice there? Ibig sabihin ng friendly voice, ang istasyon natin ay approachable. It's a trustworthy station, and for many listeners, personal ang dating sa kanila dahil sabi nga nila, the station for them speaks gently and truthfully every day. In times that when people are overwhelmed sa mga bad news, mga pressure, mga loneliness, mga mental issues, DXKI offers something that is different, a voice that is willing to listen, to encourage, and to remind people that there is a God who is always present. Para naman sa mga farmers, mga workers, mga parents, mga elderly, and even the young, it is a familiar and comforting and consistent voice na kanilang naririnig araw-araw. And it's the kind of voice that you can carry all day. And more importantly, that voice comes from the Lord. I often hear this term, no, when I'm there with you, yung migo, miga. Can you explain that and how that defines that your friendly voice? Yung address natin sa each staff habang nag-uusap sila on air, we agreed na i-precede natin ng term na migo or miga. It simply means friend. Pag kami ay nasa labas, nakikita kami ng mga listeners, ganito na rin ang tawag sa amin. Miga Joy, Miga Jen, gano'n. Dahil nakasanayan na nila. Well, thank you for sharing that, Pastor Alex. You know, being a gospel media ministry, the importance of creating an impact to the community is why we do the broadcast. Can you share an impact story, a life change story that clearly shows that DXKI has become a place of refuge on air, a safe space for people to come together? Actually, napakaraming story. One example is yung kay Ed at saka kay Janet, katakutan. She is often alone at home kasi nga working yung husband
ay nagiging daily spiritual refuge niya ang DXKI. Sabi nga niya, pag naka-on yung radio, it feels that she has a companion sa kanilang bahay. Yung mga naririnig niya mga sermon, mga music, mga Bible-based programs, nagbibigay ng kalakasan sa kanya. It strengthens her faith, guides her decisions as a mother, and brings comfort during times of uncertainty and even during times of illness. May mga panahon na may sakit sila and sinishare talaga nila na, oy, ito yung nararamdaman ko ngayon, mahinang-mahina, pero salamat, nandyan kayo. And as a couple, si Ed saka si Janet naka-experience kung paano na tinulungan talaga sila ng DXKI na ma-renew at ma-strengthen ang kanilang marriage bilang mag-asawa during difficult seasons. The Lord is using those messages that they hear on the station to bring a clarity, encouragement, and healing sa kanilang relationship. Kung paano ng DXKI is more than just a broadcast. DXKI has become a refuge, a safe place, a companion sa kanilang pamamahay where they find hope, direction, and God's presence, especially during the times when life feels overwhelming and heavy. Okay, wow. That's just one story, of many, I'm sure, where the station and its message of communicating Christ, over the airwaves have made a significant impact in the lives of people who hear the message. How has DXKI learned to serve a very, very diverse audience and still staying true to our gospel mission? Tama yun, Kuya Lucho, Napakaraming mga kultura dito sa South Cotabato. Over the years, DXKI has served this diverse audience by remaining grounded sa salita ng Panginoon, but at the same time, being sensitive sa pinagsisilbihan nating community. DXKI communicates the gospel with humility, with respect, and love, while pointing everyone that we have hope in God, we have hope in the Lord. By addressing real-life issues and community concern, DXKI builds trust in the community that it serves dito sa South Central Mindanao, and through the trust, the gospel continues to reach the hearts of many people without compromise. Wow, that's good to hear. You truly have shared that you understand the people that you serve. You listen to them, you connect with them, you engage with them, and therefore we are able to build this partnership. We walk with them throughout the years that we serve there in Cotabato. 61 years might be, wow, that's 6 decades. But the road ahead, there's still more that the Lord is asking us to continue doing, in our gospel media ministry. So for you, as you look ahead, what is your prayer for our ministry there, for the station, and for the people that we serve and reach every day? Ang prayer ko sa DXKI is that the station will continue to be faithful and to be a voice for the Lord Jesus Christ in the years ahead. Yun naman ang ating pinakamisyon, until all have heard. And more than anything, I pray that DXKI will reach more homes and more individuals who need hope, especially to those who feel that they were forgotten and feel that they are alone in their struggles. And may many more families one day look back and say, ginamit ng Panginoon ang DXKI to bring His Word into our lives and to change our story. Pastor Alex, in your 38 years of serving in FEBC, when you look back at that, that's a lot of years serving the Lord. But when I look at you, I see the freshness, the joy of each day that you go and be with our team there in Coronadal. What can make you say that lahat nito ay all worth it? 38 years of serving.
you are not just a worker dito sa DXKI, but it permeates your life long after na wala ka na dito sa DXKI. Parang wala ka na nandito pa rin. Naging training ground mo ang DXKI. It has become your seminary, it has become your wilderness, it has become your refuge, and long after your life, sa pagkatapos ng service mo sa DXKI, madadala mo yan lahat. Thank you, Pastor Alex. You are a living testament of how the Lord moves. I had a wonderful time with Pastor Alex Gunay, our station manager at DXKI, Coronadal, South Cotabato. In these heart-to-heart talks, we really see how God is moving, drawing out the truths in the life of the station, in the community, and in the life of people serving in the gospel media ministry. Pastor Alex came to FEBC not knowing the Lord, and now here he is, for almost 4 decades after, serving faithfully. And that's the takeaway. God is faithful. 61 years, 38 years, the life of Ed and Janet Katakutan, the impact of the programs, and the seasons to come where God will continually move in reaching the hearts of people. Thank you very much for joining us in the FEBC report. Thank you for praying for us. Thank you for walking with us. And so, take care, abide in Christ, and see you next time in the FEBC report. That was the FEBC report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk. Be informed. Be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi naman ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank account. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 8:01 na ng umaga. Good morning muna kay Ma'am Mife. Sabi niya pa, good morning Ma'am Sarah May and Sir Robin. Kay Ma'am Liliana Hunt, lovely and blessed day to both of you, Sarah and Robin. At sabi niya, no, ang kanyang reflection sa ating segment Salita at Tanong ngayon, todo gente tapasan no lugar o sitwasyon bien difícil na tiyempo tapasa este kanatun, pidi kita wisyo kun Diyos kay ese chene rason siguro to, no? Rason si porque ta sucede ese dificultad. Ay pwede kita mira el último razón porque si yatchene ya buen solución para bien de todo. Ay pwede kita habla de barasan el promesa del Diyos kay ele hindi ka natun deha o abandona maskin kosa pa dificultad na vida. Ayan, maraming salamat po Ma'am Liliana Hunt. Pag-usapan natin. Dahil ngayong buwan ng Pebrero ay buwan ng pag-ibig, binigyang diin po ng Commission on Population and Development o CPD ang kahalagahan ng sariling kahandaan ng mga kabataan bago pumasok sa anumang early o sexual activity upang maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis. Ayon kay CPD Regional Director Leticia Dolores II Abaw, ang panandaliang bugso ng damdamin ay may kapalit na habang buhay na responsibilidad na madalas nagiging sanhi ng paghinto sa pag-aaral at pagkasira ng mga pangarap. Alam niyo po ba na base rin sa 2022 National Demographic and Health Survey, ang Zamboanga Peninsula ay may 7.1% rate ng teenage pregnancy, mas mataas sa national average na 5.4%. Nakababahala rin na itala sa ating rehiyon ang isang 9-year-old na bata bilang pinakabatang kaso po ng pagbubuntis. Dahil dito, nananawagan ng CPD sa mga kabataan na huwag magpadala sa peer pressure at sa mga magulang na paigtingin pa nila lalo ang paggabay sa kanilang mga anak sa loob ng kanilang tahanan. At dahil po dyan, mahalagang mas mapag-usapan po natin ito ng mas malaliman, kaya pag-uusapan natin ang ano nga ba din ang mga epekto sa kabataan, ito nga early sexual activity, ano ang mga dahilan nito at ano ang pwede nating gawin as a family, as a community, kahit po as a church. Narito kasama po natin via Zoom ang ating guest. Kapangalan ko po, isang guidance counselor, Miss Sarah Formento. Ma'am, good morning. Welcome po sa ating program. Ayan. Yes, good morning. Yes. Mama Sarah, ano po ang nakikita niyong pangunahing dahilan? Bakit po yung mga kabataan natin, no, in reality, as early po ng kanilang edad, lalo pong nai-involve, no, sa mga sexual activity po. Ano po kaya ang cause po nito? Yeah. This actually is very nice topic talaga. So when I read talaga dun sa PIA, yung nakastruck sa akin na word is, are you ready? Handa na ba sila? Di ba parang kahit nga tayo na mga nasa Gen Z generation, parang we don't settle if we're not ready. So yun, yung nakastruck na, are you ready? So siguro before I discuss that, when I read also sa DST na article, so you'd also reveal that 73% of them already engaged in a casual sex. And 3.5% yung, syempre sa mga Gen Z, Gen Alpha na generation, Alpha, is the term FUBU, F-U-B-U. So this kind of experience is that parang ginawa nilang no emotional attachment, this is a regular sex. So parang, so kung ipitingnan natin dyan, parang ginagawa lang nila just to have
fun or gano'n. So, ibalik tayo dun sa tanong mo. So, first siguro is peer pressure. And then, I would just read muna kung ano yung mga following peer pressure, yung number 1. Tapos, siyempre, social media and internet exposure, lack of parental guidance, curiosity and development changes sa mga bata. And then, low self-esteem and emotional needs, syempre affected din sila sa poverty and socio-economic factor. And lastly, substance abuse. So ano ba itong mga following na? When we say kasi peer pressure, either ikaw yung magiging influence or ikaw yung magiging ma-influensyahan. So, yung tinatawag nilang BI, bad influence, no? So, kung mapasama ka sa grupo na yun, kasi you want to be in, so timing, kung yung mapasama mong grupo is mag-encourage sa'yo, mag-grow ka, maging better person ka, spiritually, ma-nurture ka. Pero what if mapasama ka doon sa mga barkada na sinasawag nila bad influence? So, what will happen sa'yo? So, kasi, example, yung mga kasama mo na pinili mo, yung mga friends mo or classmate mo, they are sexually active or sexually engaged in that kind of activity. So, para mapasok ka dyan sa grupo nila, so you will do the same thing. Diba? So, sometimes it will compromise yung faith mo, yung family values mo, just to be part or maging belong sa ganyang grupo. So, yun, peer pressure because of that, because of you want to find a group that sa tingin mo na magiging party ka, mabilong ka sa kanila. And then ito, the social media and the internet exposure. So anytime, 'di ba? 24/7. So hindi natin alam kung ano, lalo na sa Facebook or any social media na nag-pop lang yung mga advertisement regarding some the entertainment that normalize sexual behavior, no? So it can influence the young minds natin. At the same time, pornography. So we cannot, hindi naman natin pwede mabantayan yung mga bata kung ano pinapanood nila. Especially pag natutulog na yung parents, so sila nag-scroll pa, so ano nakikita nila, ano nababasa nila. So yun, grabe talaga yung when it comes to social media, kahit mga younger generation, mga 2 to 3 years old na mga bata, they can access the social media online or online content. So, this digital environment often portrays sex without consequences. So, parang sa kung ano pinapanood natin, so akala ng mga batang yun, it's normal for them. So, yung impact nila, it will not be guided dito sa number 3, lack of parental guidance. If they will not be guided, so for them, it's normal lang pala. So, kasi itong trend ngayon eh. So, ito yung nakikita nila sa social media. So, ito din yung, gusto din nila i-try, explore. So, number 3, when we have this lack of parental guidance sa family natin, ang tanong ba is, educated din ba yung parents natin? Aware din ba sila? Or yung parents ba natin is very permissive or permissive ba sila or they're avoidant parents or sila ba yung parents na they will value the importance of wag mo na mag-engage sa ganyan mga sexual activities kasi you're very young pa, hindi pa dapat, no? Kasi nga it's for married couple lang. Talaga yung 'di ba sa atin sa Bible. So kung yung parents mo is limited lang yung communication nyo. No, and they're not talking about this. Pero you're not talking about boundaries, they're not talking about values. So, it leaves you uninformed or misinformed. So, parang kung sa family din nakikita ng mga bata na yun din yung ginawa ng parents nila. So, for them, technically, it's normal. So, kung hindi din na-address yan. So, dapat talaga, it's always starts sa family, it's always starts sa home. Kung yung parents mo, pinapahalagahan ka, binibigyan ka ng importansya talaga. Kaya nga, very important yung pag kumakain kayo, no? Na set aside mo na yung cellphone, so focus mo na, kamustahin. Kasi nowadays, lahat busy. Hindi lang yung
parents busy. Even ng mga bata, Mhm. gigising ng maaga, papasok ng maaga, tapos uuwi. So pagdating sa bahay, kanya-kanya na, no? Cellphone or then, so hindi siya napag-usapan. Mhm. Kaya ang tendency, ang nangyayari sa mga bata natin, minsan napapariwara. So makita lang talaga, we can identify those children that being nurtured by their families and yung napapabayaan. So yun, minsan naging sakit sa ulo. Mm-mm. Ito, because of, kasi mga young teenage, no? So curiosity and developmental changes. So adolescent is marked by hormonal and emotional changes. So dito nagsa-start na pagkakaroon na sila ng crushes. So how does it feel na ano kayang pakiramdam pag may crush? Ano kayang pakiramdam pag may boyfriend or may girlfriend? So they will explore. So pagdating doon, so nakita nila yung mga friends nila, hala, bakit ang saya-saya nila, may partner sila. So I just want to try also. Mhm. So yun, natural curiosity about relationship and sexuality, when not guided properly, may lead to experimentation. Diba? They will experiment kung anong feeling. Ano kaya feeling na ganyan, mag-engage sa ganyan, or magkaroon ng boyfriend, and then it will start holding hands, it will level up hanggang, so, di ba, tapos nag-encourage pa ng mga friends nila, alam mo, ganito nangyari sa amin. So, out of, sa curiosity nila, they will try also. Ito, low self-esteem and emotional needs. Because, hindi nga sila na-validate sa parents nila. Hindi nga sila, hindi nila na-experience ano yung they are not accepted, they are not valued, they are not, yung affection, no, hindi nila naramdaman sa pamilya nila. So they long for other people, for someone. And here comes there someone na napipil nila na they are validated, they belong. So, but take note, akala nila, yun nga minsan, because of that feeling, akala nila na-validate sila. Pero sometimes pala, it leads to na may iba pala yung gusto, no? So sometimes, they give in because para lang hindi sila iwanan. So they give in because of that feeling na that person give them affection, give them validation, and sa tingin nila na that person accept them. So yun. And then also yung poverty and socio-economic factors, no? Because in some communities, lalo na ngayon, no, na medyo economic hardship, medyo hirap. So, hindi natin may isang crisis, kumbaga. So, kapit patalim na lang. So, some of those na ginagawa nilang pangkabuhayan, yung term na yun, no? And then lack of education. And of course, it start also, balik tayo sa family environment. No? Kung sa environment mo, sa tingin mo is ganun yung sa paligid mo na normal na lang siya. So what will happen sa'yo? Diba? It always na ma-inherit mo din yun. Or mamamana, cycle. Kung ano yung maman, or at the same time, parang magiging, anong tawag dito sa term na to? Kung ano nakikita mo sa iba, na laging ginagawa nila, so parang you were curious also what they are doing. Okay, next is ito. Hindi ito talaga maiwasan, di ba? Because of substance abuse like alcohol and drugs. Ito sa mga kabataan, uso talaga ito ngayon. And yung mga alcohol, they will try to explore. Siyempre, to the extent na nalasing na sila, so they're engaging, they will try to explore again in that kind of relationship hanggang naging habit na nila. So pag lasing sila, ginagawa nila ito, sexual activities, and then paulit-ulit. Hanggang, kaya nga important talaga, back talaga tayo doon sa number 3 na lack of parental guidance, ang tendency talaga ng mga bata natin na mapariwala. And they will try this, no? Yung early sexual activities. Siguro yun yung masasabi ko sa yung Yes po. causes.
na intindihan natin, no, ang daming pwedeng maging dahilan para matulak sila sa early sexual activity. Kaya lagi nyo pong sinasabi paulit-ulit kanina yung importance ng guidance ng parents dahil sa kanila talaga kasi sa kanila naman laging nakatira ang kanilang mga anak. Ano rin po kaya pa ang pwedeng gawin para mapigilan po natin na tumaas pa ang kaso ng mga cases ng mga early teenage pregnancy at like po ano po ang role kaya pwedeng gawin ng family na emphasize na natin ng community, ng church, ng LGU, kahit po siguro sama na natin yung mga SK, no, dahil sila naman ay nakatutok sa mga kabataan. Ano po kaya ang pwede nilang gawin? Okay. So, when it comes to family talaga, no, I want to, encourage an open family communication. First, it starts sa family. So, di ba, sa Colossians 3:18 to 21, so the role of the parents and the children. So, we should, as a parents, dapat, kasi is be responsible Pumasok ka sa ganyang responsibilidad, dapat alam mo anong pinasukan mo. Kaya ngayon kanina tanong ko, handa ka na ba? Are you ready? So kung anything na gusto mong gawin, just unahin mo muna na ready na ba ako, handa na ba ako sa mga bagay na to. So sa parents, sa role sa parents, of course, take note that, di ba sa 18, wives submit to your husband as fitting in the Lord. So, hindi ibig sabihin na you will submit kung ano yung ginagawa ng bad influence ng husband mo. But you always submit yourself as a partner to your husband and to rebuke him kung ano man yung negative na ginagawa niya. So, you will be there nakatulong as a partner. And then husband naman, always take note that always love your wife. Always love your wife as this is a command. No, do not be harsh sa kanya. Kasi nga, sabi nga nila, na happy wife, happy life. So ito, so pag yung parents nakikita ng mga bata that they're loving each other, they are, the mother or the wife submitting this to her husband, na they are happy. So, they are the role model. So technically, the children will also see na ito palang dapat gawin ko. Ito pala yung ako din pag lumaki ako, dapat ganito din yung hanapin kong partner kasi ganito nakikita ko sa mga magulang ko. So, sa 20 naman, children, obey your parents in everything. So, for this is pleases to the Lord. And then sa 21, fathers do not provoke your children. So, lest become discouraged. So, dito pa lang, parang hindi to sinabi ko, kundi sinabi to ng Bible. No? Children, obey your parents. So, pag sinabi sa atin na bawal, ano yung tama at ano yung hindi. So, dapat sundin din natin. At the end of the day, we will realize na yung mga sinasabi ng parents natin na mga dapat nating i-avoid, it will help us, no, to shapen us. And then, of course, parents, we should encourage our children na magiging better person. So, dapat parents, we should speak honestly about sexuality, discuss this. No, fathers and mothers should be a model healthy relationship. And then, sa bahay, dapat it should be a safe space for questions. Hindi natin i-avoid, hindi natin i-entertain yung mga tanong ng mga bata natin. Kasi, doon man yun dapat natin pag-usapan. So, the busyness of life leads to no time for family. So, dapat talaga, kung pumasok ka sa isang relasyon, kung pumasok ka sa isang bagay, dapat alam mo ano yung responsibilidad mo. Okay, and then yung sa tanong mo, no, sa church naman, ano ba yung participation ng church? So, nowadays, maraming pinoprovide na activities ang church, like mentoring program. So, may mga campus ministries. I know some, this guro, promote ko this, yung, like, example, sa some organization. And then, meron din yung sa mga, yung mga nag-i-invite, yung mga schools, ng mga Christian organizations or religious organization, no? To go once a week sa church, sa school nila, to discuss about this Bible
Bible topic, certain ganyan. So kahit mga 30 minutes lang. So it's a good avenue for us to the children, especially yung mga problematic children. So they will find comfort na meron pa palang mga tao naniniwala sa kanila. Meron pa palang tao na they can come and share their worries in life. So yung mga TGIF or Converse. So and other activities, fellowship. So that's why if you are an sample sa mga youth natin na in a Christian, so we should invite those classmates natin to participate in this kind of activities. It's an encouragement also. Patingin natin yung mga wala ng pag-asa talaga, feeling nila down na talaga sila. So this is an activity, an avenue for them that they will meet also Christ, that we can share the gospel. And it start with a transformation sa buhay nila. And also, teach biblical worship principles. So, paano ba yung tamang ligawan, no? And then, of course, create a small accountability group. So, importante talaga pag may accountability group ka that you can share, that you can pour out, and it will be guided. Kaya importante yung mentoring talaga. And siguro sa barangays or LGU, alam ko maraming mga support group like NGOs that they have this kind of program supporting the youth, no? Na mag-create ng mga activities, especially sa local barangays. So we have this SK. So may mga program din ng mga SK to encourage mga like recreational activities to encourage them. And also siguro ang i-add ko is not only for the youth but also for the parents, no, to educate our parents this is an awareness for the parents na ito hindi siya normal yung early sexual activities na to. So siguro we'll start na the LGUs have this kind of activities, or I think maybe some other barangays, some other cities, they're doing this. Na sana lahat ng LGUs, lahat ng barangay that they have these activities for the parents to educate the parents to that they will be aware about these early sexual activities or in related activities that will encourage them the importance of family, no? Kasi kung it will start always sa family kasi kung hindi natin ma-address to, parang it takes time for us to build a community na hindi, mas lalong tataas yung rate. So that's why this is an awareness for us, no? It's an eye-opener for all of us na para ma-educate natin yung mga bata and also the parents and then sa community. It will start in the family and it will create, no, to the community. Sige po. At since medyo kinulangan na po tayo ng oras, siguro Ma'am Sara, ano po kaya ang pwedeng maging epekto pag hindi tayo tumulong, nag-participate sa pag-guide sa ating mga kabataan? Pamangkin mo ba yan? Anak mo ba yan? Kapitbahay mo ba yan? Residente mo ba yan? Ano ang pwedeng maging epekto nito sa atin sa future, sa community? At ano po yung panawagan po ninyo? So, this is a simple reminder to all not only for the young ones, but also for the parents, no? That this sexuality is God's design for the marriage couple. No? So, this is a sacred. So, dapat sana we will put it in a sacred way. Na hindi, we will educate our students, our kids, our children, na dapat ito, iwasan muna nila, hindi mo na pwede, dapat they will wait. And then siguro is ito, our body is a temple of, the body is a temple of the Holy Spirit. So this is 1 Corinthians 6:19-20, reminds us that believers that our body belongs to God. So let us teach our youth to value their bodies. And they should respect their bodies. And also, siguro your body is sacred and your future is valuable.
and your identity is in Christ. So kung ito, God designed us for our protection, not restriction. So for the youth, do your best in doing ano yung nakaka-please sa parents ninyo, ano nakaka-please sa Panginoon. And I know, darating din tayo sa mga bagay na yan. So, focus muna sa pag-aaral mo and do everything, no, to excel in everything. So sa parents din, dapat din tayo na ma-educate in this, hindi lang isipin natin kung ano lang yung maibibigay natin, mapaprovide natin sa mga anak natin, but also emotionally, in all aspect, dapat balance tayo. So that is dapat ibigyan natin importansya yung emotional aspect also ng mga bata natin. Baka doon nila kailangan tayo minsan. Ayan po. Dahil kung syempre no, hindi natin tutulungan, gagabayan, shared responsibility ng parents at ng community. Nako, ano na lang po ang magiging kahinatnan ng ating future. 'Di ba? Mauulit lang yung issue natin sa hindi preparado, hindi prepared. Mauulit lang yung issue na magkakaroon ng mental health issue no para sa mga magulang na masyadong naging maaga ang kanilang role sa pagiging parents. Ayan, naisip ko papasok din yung issue sa physical health. Lahat na po, Ma'am Sara, no, magiging apektado. And ano yung ine-expect natin na magiging maganda na future ng ating bansa kung pinabayaan na lang kasi natin na magkaroon tayo ng ganyang klaseng community. I mean, yung bang pinabayaan lang, kaya dapat po maging malinaw sa mga magulang na tayo po yung may pinakaunang role para bantayan ng ating mga anak, gagabayan sila at maramdaman nila na ito ay hindi obligasyon na kailangan nilang sundin out of yung hindi ba walang pag-ibig, pero maintindihan nila na nagke-care lang tayo sa kanila. So Ma'am Sara, maraming salamat po sa oras at panahon Thank you na so much. binigay niyo po dito sa ating programa at hopefully sa ating mga kabataan mag-iisip tayo ng mabuti, no? Wag lang puro po pleasure. Sa ating mga kabataan, mag-aral muna tayo at isipin natin na mapupunta ka rin naman sa ganyang sitwasyon, I mean sa ganyang pagkakaroon ng partner kapag nasa tamang panahon ka na, pag may calling ka na para pumasok sa isang relationship. Okay, oras natin, 8:27 ng umaga. Maraming salamat muli sa ating naging guest, Miss Sara Formento. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. At abangan nyo po ang ating susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincoman. Thank you rin pala sa ating technician Kuya Romel Paulino. At syempre magkarinigan po tayo muli next week, Monday to Friday. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago, tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Oras na, Zambasulta! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Inyong napakinggan ang programang Oras na, Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Simula pa noong 1948, lubos na